Isang artikulo mula sa Chinese News Agency na naitala pa noong 2013, muli na namang lumutang dahil sa kontrobersyal na usapin ng 6 na digmaang maaaring harapin ng China sa loob ng 50 taon, kung saan ay inaasahang magsisimula ito sa pagkuha ng Taiwan na nilagyan ng panahon ng hangganan na magsisimula ng taong 2020 hanggang 2025, habang ang South China Sea naman ang ipinahihiwatig na magiging sentro ng susunod na digmaan ng China na magsisimula naman ng 2025 hanggang 2030, habang 2035 hanggang 2040 naman sa Tibet at 2040 hanggang 2045 naman sa mga isla ng Japan, at kasunod nito sa taong 2045 hanggang 2050 sa pagkuha ng Outer Mongolia at 2055 hanggang 2060 sa pagkuha ng teritoryo mula sa Russia. At dito nga ay mapapansin natin na ang Taiwan talaga higit sa lahat ang tunay na priority ng China. Subalit 1 taon na lamang ang natitirang panahon para maisakatuparan ng kanilang propesiya. Gayunpaman ang 1 taon ay mahabang panahon na para gawing makatotohanan ang kanilang propesiya. Subalit mas malaki ang posibilidad na mabibigo sila dahil magpasa hanggang ngayon sa Taiwan ay marami pa ring sumusuporta, kaya't hindi sila makatitiyak na Taiwan lamang ang kanilang makakalaban sa isang giyera, lalo pa at maraming paraan ng Taiwan para pasabugin ang Three Gorges Dam nila na tiyak ay magpapahirap ng husto sa mga komunista. Kaya't ang pagguha ng Taiwan ay sinusubukan nilang maisakatuparan hindi sa pamamagitan ng isang aktwal na digmaan, kundi sa pamamagitan ng kanilang impluwensya na sa kasalukuyan ngayon ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamahalaan nila. At kung sakali man na magtagumpay sila na ma-reunify ang Taiwan sa China, ay malinaw na ang South China Sea kabilang ang West Philippine Sea na ang magiging priority nila. Subalit kung mabibigo sila sa Taiwan, ay malaki ang posibilidad na magdulot ng panibagong 5 taon na mga plano nila, dahil tanging ang tuluyang pagkontrol nila sa Taiwan ang magsisilbi nilang malakas na opensa at depensa laban sa Amerika, dahil sa pamamagitan nito ay maaari nilang makuha ang Japan at South Korea, dahil kung mabibigo ang US na protektahan ng Taiwan, ay posibleng mapilitan ng Japan at South Korea na makipagmabutihan na lang sa China, dahil kung makukuha ng China ang Taiwan ay mangangahulugan ito ng pagkatalo ng US laban sa China. Kaya't may posibilidad na mababahala ang iba pang mga bansa na makiisa pa sa Amerika. Sa paraang ito ay ganap na magagawa ng China na maprotektahan ang Three Gorges Dam nila at makokontrol nila ang pinakamahalagang produkto sa larangan ng teknolohiya na magagamit nila sa pagkakaroon ng pinakamalakas na puwersa. Kaya't ang 6 na digmaang ito ng China sa kanilang propesiya ay hindi maisasakatuparan hanggat hindi nila naisasakatuparan ng una, kung saan nga ang Taiwan ang priority nila. Kung tatalon kasi sila agad sa pangalawa nang hindi na isasakatuparan ng una, ay buong-buo pa ang puwersa ng US at allies laban sa kanila, dahil kahit ang Japan ay posibleng atakihin ang Three Gorges Dam nila. Kaya't napakahalaga ng Taiwan para sa China, dahil ito ang kanilang susi para sa mas malakas na impluwensya pagdating sa ekonomiya, militarisasyon at politika. Sa kasalukuyan ng Japan, South Korea at Taiwan ang pinakamalaking banta laban sa mainland ng China, kaya't kung magagawa nila itong maihiwalay sa pakikipag-alyansa sa Amerika, ay napakalaking bahagi ng kanilang impluwensya ang mababawas laban sa China. Pero marahil ay magtataka ka kung may posibilidad ba talagang talikuran ng South Korea at Japan ang Amerika. Malinaw kasi para sa lahat na ang Japan at South Korea ay kinabibilangan ng pinakamalalaking base militar ng Amerika sa Asia. Bukod pa rito, ang dalawang bansa ay nahaharap sa banta ng China at North Korea, kaya't sobrang dumedepende talaga sa US ang dalawang bansang ito. Subalit kung babagsak ang Taiwan sa kamay ng komunistang partido sa pamamagitan lamang ng paggamit ng impluwensya nito, ay tiyak na mahihirapan ang South Korea at Japan sa pakikipagkalakalan nila sa mundo, dahil tuluyang makokontrol ng China ang dinaraanan ng mga produkto nito. At dahil nga ipinangako ng China na mananatili ang pamahalaan ng Taiwan sa pag-iisa nila, ay mangangahulugan nito na ang paghihigpit nito sa Japan at South Korea ay desisyon lamang ng pamahalaan nila, habang ang China ay palalabasin na binibigyan nila ng karapatan ng Taiwan na i-manage ang pamahalaan nila. Sa paraang ito ay makakaiwas ang China na magkaroon ng direktang komprontasyon sa Japan at South Korea. Kaya't kung magkakaroon man ng tensyon, ito ay sa pagitan na ng Taiwan laban sa Japan at South Korea,
habang mananatili naman ang banta ng pagsuporta ng China laban sa kanila. At sa mga kaganapang ito ay walang pagpipilian ng Japan at South Korea kung hindi isugal sa isang malawakang digmaan ng bansa nila. Subalit tiyak ay magkakaroon ng pagkabahala ang mga ito kung makikidigma pa ang US para sa kanila, kung pinabayaanan nito ang Taiwan na makuha ng China na nagbibigay naman ng panganib sa kanilang seguridad at ekonomiya. Kaya't ang ikalawang opsyon ng Japan at South Korea ay makipagmabutihan na lamang sa China, which is maaaring umabot sa punto na pagbigyan ng China ang ilang request ng Japan at South Korea, gaya ng pagpapatigil sa North Korea na maglunsad ng ilang aksyon na labis ikinababahala ng dalawang bansa, at maaaring makapagpatuloy ang South Korea at Japan sa malayang pakikipagkalakalan nito na hindi nahaharasin pa ng mga Tsino. Sa paraang ito ay maaaring tuluyang mawala ang impluwensya ng US sa rehiyong ito na maaaring maging daan sa tuluyang paghahari ng China sa kalakalan ng mundo. At kung mangyayari ito ay madaling babagsak ang ekonomiya ng mga Amerikano, kaya't kung ipipilit pa nila ang isang digmaan sa panahong kampante na ang South Korea at Japan sa pakikipagkalakalan sa China, ay posibleng mawalan na ng kakampi ang Amerika na tuluyang tatapos sa kanilang legasiya. Iyan ang mga pinakaposibleng mangyari kung makukuha ng China ang Taiwan nang hindi gumagalaw ang Amerika. Kaya't kung mapapansin natin, ang China ay walang magawa kapag nandyan ang presensya ng Amerika, dahil iniiwasan talaga nilang mapalaban sa US hanggat wala ang Taiwan sa kanila. Pero dahil nga ang US ang pinakamahusay sa larangan ng digmaan sa buong mundo, ay malabong makuha ng China ang Taiwan nang walang mangyayaring gulo. Kaya't kung mabibigo ang China na makuha ang Taiwan sa panahong ito, ay napakalaki ng posibilidad na mauusog pang muli ng 5 taon ang kanilang mga plano. At kung mapapansin natin, sa 6 na digmaang ito ay kasali sa kanilang digmaan bilang kalaban ang mga Ruso. Kaya't sa muling paglutang ng artikulong ito ay may posibilidad na pinaghahandaan na rin sila ng mga bansang ito upang hindi maisakatuparan ng kanilang mga plano. Kaya't malaki rin ang posibilidad na ang mga bansang ito ay makuha ng mga Amerikano na sa mga susunod na panahon ay posibleng umatake ng sabay-sabay sa komunistang partido.